Muling tinamaan ang Rusya ng tinatawag na itim na Agosto kung kailan ang ekonomiya ng bansa ay bumabagsak sa bangin at ang hangin ay puno ng pagkadismaya ng mga elit at takot ng mga mamamayan. At alam ng mga Ruso na ang itim na Agosto ay napakasama para sa kanilang bansa. 35 taon na ang nakalipas noong Agosto, isang grupo ng mga komunista ang nagorganisa ng kudeta laban kay Gorbachev at sinimula ng proseso na ilang buwan lang ang lumipas ay nagpatumba sa Unyong Sobyet. Eksaktong 7 taon ang lumipas sa Agosto rin, tinamaan ng default ang Rusya na nagpabagsak sa rublo sa loob lamang ng isang gabi. Pagkalipas ng isang taon pa, muli sa Agosto, sinalakay ng mga militante ang Dagestan. Dito nagsimula ang digmaan na nag-angat sa tuktok ng kapangyarihan kay Vladimir Putin, isang hindi pa kilalang opisyal ng KGB noon. Ibig sabihin nagbala na naman ng isa pang sakuna ang Agosto sa atin. Ang submarinong nuklear na Kursk ay lumubog din noong Agosto. Ang digmaan laban sa Georgia ay nagsimula rin noong Agosto. At ngayong Agosto 2026, bumagsak ang halaga ng rublo sa antas ng Marso at hindi na makontrol ang kakulangan sa budget. At maging si Mayor ng Moscow na si Sobyanin ay unang beses na hayagang hindi sumang-ayon sa ekonomikong pulisan ng Kremlin. At nakita na ng mga eksperto sa mga pangyayaring ito ang isang nakakabahalang trend para sa Russia. Ito na ang tinatawag na itim na Agosto. Tara't alamin natin kung ano talaga ang nangyayari at kung totoo bang dumating na sa Russia ang isa na namang itim na Agosto. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at huwag kalimutang mag-iwan ng kahit anong komento bilang suporta sa channel na ito. Kaya, kamakailan lang ay naglabas ang ilang pandaigdigang media ng magagandang materyales at na yon ay pinaalala ng mga publikasyon ang buong madilim na kronolohiya ng mga itim na Agosto. Ito ang kudeta noong 1971, default noong 1978, Dagestan noong 1900 at 1999, Kursk noong 2000, digmaan laban sa Georgia noong 2008 at ngayon lahat ng eksperto ay nagtatanong ng diretsahan. At ang nangyayari ngayon sa Russia, hindi ba ito isa na namang itim na Agosto? At dito, mahalagang itala ang kasalukuyang sitwasyon. Ang pag-usad ng mga tropang Ruso sa Ukraine ay minimal. Ang kalangitan sa mga lungsod ng Russia ay natatakpan ng usok mula sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery at logistics center ng Wildberries at Ozon. At ang mahahabang pila sa mga gasolinahan at mga usap-usapan tungkol sa panibagong bugso ng mobilisasyon ay nagdudulot ng pagkainis, pagkataranta at takot sa mga Ruso. At gaya ng alam natin, sa kung anong dahilan, lahat ng mga Rusong ito ay tumatakas. Sa Georgia halimbawa, kapansin-pansin na ang pabor sa Kremlin na publikasyon na Moskovsky Komsomolets ngayong taon ay naghanap pa ng paliwanag sa pagkabalisa gamit ang astrolohya. Sinasabi nila, ang lunar eclipse na nasa oposisyon kay Pluto, ang planetang iniugnay sa mga sakuna, ang siyang naging dahilan kung bakit ganito ang nangyayari sa isipan ng mga Ruso ngayon. Ibig sabihin, kung hindi niya naintindihan, sinusubukan nilang guluhin ang isipan ng mga Ruso gamit ang astrolohya, basta lang hindi ipaliwanag ang totoong dahilan ng krisis. Sinasabi nila na may crisis. Wala namang crisis, iniisip nilang yan dahil ngayon ay may lunar eclipse na nasa oposisyon kay Pluto. At si Vladimir Putin mismo sa isang pagpupulong tungkol sa infrastruktura ay umamin sa pinsalang dulot ng mga pag-atake sa mga bodega ng Wildberries kahit hindi niya tuwirang binanggit ang kumpanya. Narito ang kanyang sinabi. Siyempre, malinaw na ang mga pag-atakeng ito ay hindi magkakaroon, hindi nagdudulot at hindi maaaring magdulot ng anumang critical na epekto kahit na siyempre nakakasama sila. Malinaw ito, naunawaan namin, nakikita at batid namin ito. At pagkatapos, nangako si Vladimir Putin na ibabalik ito. Ang pagpapanubalik ay gagawin ng Estado, ibig sabihin, mula sa buwis ng mga mamamayan. Sabi niya, nasunog ang mga bodega ng Wildberries, ibabalik natin. Naglabas ng pera ang mga Ruso, kinuha mula sa kanilang ipon dahil kailangan magbayad para sa digmaan. Ngayon, pag-isipan natin, ano ba talaga ang nagpapakaiba sa buwang Agosto na ito mula sa karaniwang sinasabi ng mga mamamahayag? Dahil ang itim na Agosto ay isa lang talagang parirala ng mga mamamahayag na naging bahagi na ng kasaysayan. Ang totoo niyan, sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, ang hayagang hindi pagkakontento ay hindi lang basta lumitaw sa mga hanay ng mga liberal o ng mga migranteng Ruso, kundi sa bibig mismo ng mga tao mula sa pinakamalapit na bilog ng sistema ni Putin. Ayon sa Wall Street Journal, parami ng parami ang mga opisyal at negosyante ng Russia na hayagang nagpapahayag ng hindi pagkakontento sa digmaan na nagdudulot ng napakalaking pinsala sa kanilang ekonomiya. At ang mga opisyal sa Russia ay hayagan ng tumututol sa ideya ni Vladimir Putin na tuluyang ilipat ang buong ekonomiya sa mga layuning militar. Higit pa rito, maging ang pinuno ng Sberbank ng Russia na si Herman Gref ay hayadang nagsabi na interesado ang lipunan na agad nang matapos ang mga labanan. Aniya, lalo pang lalala ang kalagayan ng buong ekonomiya ng Russia kung mapapatuloy pa ang digmaan.
Pero ang pinakamatinding nagsalita ay ang alkalde ng Moscow na si Sergei Sobyanin, isang tao na hindi mo talaga mapaghihinalaang kontra kay Vladimir Putin. Hindi, at narito ang kanyang sinabi. Patayin ang normal na buhay at normal na ekonomiya ay nangangahulugang patayin ang mismong bansa. Ganito tumugon si Sobyanin sa mga ideya na gawing pangdigmaan ng ekonomiya. At dati tulad ng alam ninyo, tinanggal ni Putin ang pangunahing ekonomista ng Vneshekonombank na si Andrei Klepak. Nahayagang nagsimulang magbabala na ang ekonomiyang militar ng Russian Federation ay nagsisimula ng tumigil sa paglago. At ayon sa kanya, imposibleng manalo sa isang digmang ubusan laban sa Ukraine. At tiyak na hahantong ito sa pagbagsak ng mismong Russia. At itong matapang na lalaking ito, basta na lang tinanggal sa trabaho para hindi niya masabi na masama ang kalagayan. Hindi, dapat sabihin na maganda ang lahat. At ganito katindi ang reaksyon sa ganitong pahayag tulad ng sinabi ni Andrei Klepach, ibig sabihin ay pagtanggal sa trabaho at pananakot. Malamang, hindi nito mapapawi ang hindi pagkakontento kundi lalo lang magpapalala ng inis sa mga makapangyariang opisyal at negosyante, mga negosyante sa Russia. Siyempre, malinaw naman na matagal nang balewala sa kanila ang mga karaniwang Ruso. Sino ba sila? Sila'y parang mga karning pambala lang, mga Rusong iban na pwedeng itapon lang sa digmaan, hayaan silang mamatay doon at tapos na. Ayan. At sa kabilang banda, kailangan nating maintindihan na dito mismo umaasa ang Ukraine sa pag-atake sa malalaking negosyo tulad ng wild berries o ozone. Ang layunin ay para maintindihan ng mga opisyal at negosyante na ito na malaking pinsala para sa kanila ang digmaan. At nasa interes nila na disiplinahin ang kalbong pandak na yon. Tungkol naman sa itim na Agosto, nararapat lang na ilahad ang malamig na estadistika dito. Tumaas ang ruble mula sa antas na mga 82 rubles kada dolyar hanggang 85. Paalala ko lang, hindi pa ito nangyari mula noong Marso 2026. Ibig sabihin, kahit pilitin pa, hindi na nila kayang kontrolin ang palitan. Ang taon ng inflasyon sa pagtatapos ng Hulyo ay umabot ng halos 6% at tinaasa ng Bangko Sentral ang sarili nitong pagtataya para sa buong taon mula 4 hanggang 4.5%. Diretso, nasa 7%. Ang ganitong pagtaas ay nagpapakita na may malalaking problema ang ekonomiya. Ang inaasahan ng mga tao sa inflasyon ay 13.7%, na halos doble kaysa sa totoong inflation. Ibig sabihin, naghahanda ang mga tao sa mas masamang senaryo. Nakikita nila ang kasalukuyang inflation pero sinasabi nila, hindi, aabot yan ng halos 14. At kapag ganito ang mga inaasahan, alam mo na kung anong klaseng pananaw ang meron sila. Ibinaba na ang batayang interest rate sa 14% pero ayon sa mga analyst, malamang na ititigil na muna ang pagbaba nito sa Oktubre o kahit sa Setyembre dahil sa tumataas na panganib ng inflation. At ang mahalaga, ang budget deficit sa loob ng 7 buwan ng 2026 ay umabot ng 6.5 trilyong rubles. Ayon sa pagtataya ng mga analyst mula sa Sbersiv, sa pagtatapos ng taon, maaaring umabot sa 7.6 na trilyong rubles ang deficit. Ibig sabihin, halos doble ito kumpara sa orihinal na dagdag. At ipapaalala ko lang sa inyo dahil ayon sa pagtataya ng mga analyst, lahat ng mga numerong ito, ang pagbagsak ng ekonomiya, mga inaasahan sa inflasyon, napakalaking buta sa budget, lahat ng ito. Sa pagtatapos ng taon, maaring umabot sa trilyon ang deficit. Mula Enero, ibig sabihin ng taon, Падение экономики, инфляционные ожидания. pumasok na. Это все при том, что в России с 1 января 2026 Naging epektibo ang malawakang reforma sa buwis. Marami na ang nakalimot tungkol dito. Ang pangunahing VAT rate ay tinaas mula 20% hanggang 22%. At ipinakilala ang progresibong schedule ng personal income tax na may mga rate mula 13% hanggang 22%. At pinahigpit pa ang mga kinakailangan para sa maliliit at katamtamang laki ng negosyo. Pero gaya ng naiintindihan ninyo, kahit ito ay hindi nakatulong sa budget. Ibig sabihin sa isang banda, syempre medyo napalit nito ang butas, pero hindi pa rin ito nakatulong. Ayon sa opisyal na datos noong 18 ng Agosto, may opisyal na datos hanggang 18 ng Agosto. Ang Rusya ay gumastos na ng mahigit 30 trilyong rubles habang ang kita ay nasa 22 trilyon lang. Patuloy na lumalaki ang agwat halos bawat linggo. At ang huling detalye, ang mga nangyari nitong huling 2 araw ay nagpapakita na ang usapan tungkol sa krisis ay matagal lang hindi teorya lang. At kamakailan lang lumabas ang video ng pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa pinakamalaking banta. Ang kampanya laban sa mga higante ng e-commerce sa Russia ay lumalawak na lampas sa isang wild berries. Kaya naman ang gastusing pang-ekonomiya para sa Kremlin ay patuloy na tumataas.
Ang kabuang pagkawala ng Russia sa tauhan simula na magsimula ang malawakang pananakop sa Ukraine. Ayon sa datos noong kalagitnaan ng Agosto, ay umabot na sa halos 1.2 milyon ang napatay, nasugatan at nawawala. At ang bilis ng pagkawala ng mga Rusong Ivan, ibig sabihin ng tauhan, ayon din sa mga pagtatayang ito ay lumampas na sa bilis ng pagtawag ng Russia ng mga bagong sundalo. Bawat buwan sa banal na lupain ng Ukraine, hindi bababa sa 30,000 Ruso ang namamatay o nakakakuha ng malulubang sugat. Pero sa kabila nito, si Sergey Lavrov, ang pinuno ng Russian Foreign Ministry, sa pagpupulong ng partidong United Russia noong Agosto 22 ay nagdeklara na hindi balak ng Russia na makipagkasundo sa kanluran. At sinisi niya mismo ang mga bansang kanluranin sa pagdedeklara ng digmaan laban sa Kremlin. Formal, parang pagpapakita ito ng hindi matitinag na lakas, na tipong hindi kami lalapit sa inyo para makipagkasundo. Pero nangyari ang pahayag na ito mismo sa panahon ng ruble ay nasa antas ng pinakamababang na abot nito noong Marso, at ang kakulangan sa budget ay talagang hindi na makontrol. At mismong alkalde ng Moscow na tapat kay Putin ay hayagang nagsasabi ng bagay na pumapatay ayon sa kanya sa normal na pamumuhay at normal na ekonomiya. Sabi niya, itong digmaan ni Putin ang pumapatay sa normal na buhay. Konklusyon. Ang pamagat na itim na Agosto, ito ay orihinal na isang pariralang ginagamit lang ng mga mamamahayag para sa mga makasaysayang pagkakataong nagkataon lang. Kaya nga, nakita natin na oo, tuwing Agosto talaga sa Russia ay may nangyayari. Pero ngayong taon, sa likod ng label na ito ay hindi lang basta mga nagkataong bagay, kundi mga tiyak at nasusukat na mga proseso. Pagbulusok ng ruble sa pinakamababang antas sa loob ng maraming buwan, pabilis na pagtaas ng inflasyon, kakulangan sa budget, at ang mas kapansin-pansin pa, mas mabilis itong lumalaki kaysa sa anumang mga inaasahan. At ang pinakakapansin-pansin dito ay ang hayagang kawalang kasiyahan sa loob mismo ng elite ng Rusya. Naririnig na ngayon mula sa pinuno ng Sberbank at alkalde ng Moscow, hayagang iginigiit ni Putin na walang kritikal na mga epekto. Pero pansinin ninyo, kung dati ay sinasabi niyang wala talagang epekto, ngayon ay binibigyang diin niya na walang kritikal na epekto. Pero sa totoo lang, lalo lang lumalala at lumalala ang lahat. At alam ninyo, kung makakatulong lang, ikukrus ko ang lahat ng daliri ko para mangyari na talaga ang tunay na itim na Agosto para sa Russia ngayong araw na ito. Para tuluyan na niyang matapos ang kanyang kahiyahiyang pag-iral. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa may RNA sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.